Bumaba si Lola sa nasasaktan ba? Mito ng Laguna yan eh. So, binibigyan talaga siya ng physical manifestation. Itunuturing na sagrado at mahiwaga. Sino mang umakyat ay di raw makakaiwas sa misteryong bumabalot dito. Kapag sarado ang puso, bakot, nakakaplan. Siya si Mariang Makiling, ang diwatang kilalang-kilala natin lahat. Pero sino nga ba ang nilalang na ito? At ano ang mga kababalaghan na bumabalot sa umano'y bundok na kanyang pinamamahayan at binabantayan? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, kalasan ng pandinig, kalawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Nagtataka sa aking nakikita, ako ba'y pinaglalaruan ng aking isipan? Ako'y nagtatanong bakit may bumubulong, anong kababalaghan aking nararamdaman? Ang ating mundo'y nababalot ng misteryo, hanggang kailan sisigaw, hanggang saan tatakbo? Marami ang naiengganyo na umakyat sa bundok ng Makiling. Pero sulit naman daw ang pagod sa pag-aakyat dahil dito mo matatamasa ang kagandahan ng kalikasan. Pero hindi lahat ng umaakyat ng bundok ay nakakababa ng buhay. Ang bundok ng Makiling, bukod sa luntian at sagana sa yaman ng kalikasan, pinaniniwalaan itong bundok na balot ng hiwaga. So bakit siya tinuturing ng mahiwaga? Kung pagbabatayan mo yung mga sinulat, partikular yung sinulat ni Rizal, no? Mayroon siyang mga kwento tungkol sa mga kababalaghang sinishare ng mga taong kausap niya noon. And then yung kwento na yan, nag-spread out na, nagkaroon na ng iba't ibang klaseng Mariang Makiling na may mga kanya-kanyang hiwaga na binibigay. May mga nagsasabing may nakikita silang babaeng nakatayo, madalas sa bangin, manipis ang parang hangin, o kaya ay babaeng nakaupo, nakahalukip-kip sa tuhod, o naglalakad lang bigla. Kabilang sa mga kwento-kwento ang pagpapamalas umano ni Maria ng kanyang puot sa mga taong nagbabaliwala ng kanyang angking yaman. Ganito raw ang sinapit ng isang mountaineer na sinawing palad at hindi na nakababa pa ng buhay mula sa misteryosong bundok. Ayon kay Nick Manlisis, isang forest ranger at miyembro ng search and rescue team sa Mount Makiling, ang pagkahulog raw ng mountaineer na naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay nababalot din umano ng hiwaga. Kasi nag-traverse sila from Santo Tomas through Los Baños ng isa lang ang nakatawid. Yung tatlo, si Doc Ray, yung namatay, tsaka yung dalawa niya kasama, bumalik sila sa lumang trail, yung tinatawag na Planggana Trail. Kasi hindi na sila makakasort, alangan na yung oras nila eh. Pagbalik nila doon, yung dinaanan nilang trail, naligaw sila. Kasi ang sabi ng mga survivor, may narinig daw silang boses ng mga bata na naglalaro. Yun ang sinundan nilang trail. Ang hindi nila alam doon sa way na yon, yun yung bangin yung area na yon. Hindi siya yung regular trail. Talagang siya, V-shape na V-shape. At ang bato doon, yung pag hinawakan mo, natutuklap, doon siya dumaan.
Hindi kasi kami pwede magsabay-sabay eh. Kumbaga sa dami na nagtitrill umaakyat, so sila talaga nahuli sila. Balitaan na lang namin, ang umagang yon, nagulat kami na may isang doktor na hulog doon sa bago magharing bato. Kinabahan ako doon na totoo. Yun yung batang yon na humingi ng saklolo sa kanya, na narinig ng doktor, yun yung batang nakita ko doon sa campsite namin. Maging ang ilang estudyante dito sa University of the Philippines, Los Baños o UPLB na madalas umakyat sa bundok ay may ilang di pangkaraniwang karanasan din sa Makiling. May mga naligaw po dito. Ako naliligaw. Kapag maingay daw, kakilala niyo? Narinig niyo? Ka-schoolmate po. Pero nakabalik din sila. Matagal. Mga inabot po sila ng umaga bago makita. Okay. So, yung pinuntahan nila, malapit lang or ilan minute hike? Yung normal na pupuntahan dapat nila bago sila maligaw? 4 hours. 4 hours. Okay. So, 4 hours. Tapos sila naligaw, inabot ng kinabukasan. Bahagi na ng ating kultura ang mga alamat ukol kay Maria Makiling. At naniniwala rin tayo na katang-isip at sabi-sabi lang ng matatanda ang mga pamahiin tungkol dito. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ang mga alamat ay totoo. Kung babasahin mo sa mga literatura, nakasulat sa kanya, si Maria Makiling ay isang magandang babae. Actually, Caucasian na nga ang muka, mahaba ang buhok, madalas nakaputi, at namamasyal dito sa gubat ng Makiling. May mga nagsasabing si Makiling ay buruha dahil matapang din siya. No? Pag nag-i-inflict siya ng parusa sa mga tao, so pinipicture din siya na matapang na babae. Tila pinatutunayan ito ng mga taga rito. Marami kasi ang nagsasabing nakikita nila ang diwata sa kabundukan na nagiging sanhi ng kanilang pagkaligaw. Kung minsan pa raw, may mga lalaking napupusuan ng diwata kaya hindi na nakakabalik sa kapatagan ang mga ito kapag umakyat ng bundok. Sila ang Dahong Palay Mountaineers, isang grupo ng mga mountaineer na sanay sa pag-akyat sa iba't ibang bundok sa Pilipinas. Base raw sa mga karanasan nila, sadyang naiiba ang Makiling. Ang bundok Makiling ay isa sa mga bundok na ayoko nang balikan dahil sa mga hiwaga na alam ko nababalot dito. At isa rin ako sa mga nakaranas ng mga hiwaga na yon noong mga panahong 2008. May GPS kaming dala na napansin namin, hindi gumagalaw yung pointer ng GPS, pero actually malayo na yung nalakad namin. So doon pa lang, medyo kinabahan na kami. Palagay namin, pinaglalaruan na kami ni Maria Makiling. Kung sa iba'y nagpapakita o nagpaparamdam umano ang diwata, mas personal at mas malalim naman daw ang pakikisalamuhan ni Maria Makiling sa isang babae na taga-barangay Bagong Silang sa Los Baños, Laguna. Siya si Bennett, ordinaryong mamamayan lang kung titingnan, pero anya pumapasok raw sa kanya ang espiritu ng diwatang si Maria Makiling. Bumibigat ang aking likod, bumibigat ang aking katawan, humihihip ang hanging hindi maganda ang amoy, mabango. Nagsisimula kaming magdasal. Yun. Pagdating sa puntos na yon, tuldok tayo, wala akong alam. Lilisan sila na, iiwan kaisipang higla sa aking anak. Magandang hinig ng takip sila. Kung ang isang bilang pahiwatig sa pandinig ni Lola, humayo. Pumunta raw ang isa sa inyo, kung anong itatanong at pumunta raw doon sa kanyang harap. Lola Maria, sino po yung sasalita? Kayo po ba o meron po kayo ibang nasa katabuhan po ngayon? Ang karayagan, ang aking anak, ang nagsasalita
si Lola Maria. Hahaplasan ng 2 kalamay ng aking anak. Hihipan ng matatalim na labi. Dampil sa balat ang amihan. Manalangin sa Diyos Ama, kay Lola Maria. Kapag bukas ang puso, tagumpay ang haplasan. Totoo nga kayang si Maria Makiling ang aming nakausap? O isa lang ba itong palabas? Kapag sarado ang puso, bakot, nakakamtan. Kanina lamang ay isa siyang misteryosang babae. Ang kalayagan, ang aking anak, ang nagsasalita, si Lola Maria. Kapag sarado ang puso, bakot, nakakamtan. Pero ngayon ay wala na siyang pinag-iba sa atin. Binit ang tawag sa akin, pero ang tunay kong pangalan, Binita. Lola Benita. Binit na laang at ako yung napapaklahan. Kwento ni Benita, unang nagpakita sa kanya si Maria Makiling nang magkaroon ng landslide sa kanilang lugar noong Bagyong Milenyo. Pagdating ko dun sa ibabaw, ang aking dinadasal at isinisigaw, kung talagang ikaw, Maria Makiling, ang gumawa nito, magpakita ka sa akin. Siya ay unang-una kong nakita, humihingi ako ng tulong. Nasa dulo siya ng kahoy. Ang buhok niya ay nakakasilaw, sahid sa lupa. Napakaganda niyang babae. Bilog ito, manipis ang labi. Bilog, walang ganitong kuwan. Mistisa po. Talagang mistisa. Mula noon ay nagsimula na raw sumapi sa kanya si Maria Makiling. Sa bayang ito, may mga tinatawag na kaagapay si Bennett. Sila ang mga taong naniniwala kay Lola Maria. Ilan daw sa kanila ang pinagpakitaan na ni Lola Maria, pero tila nagkakaiba-iba sila ng paglarawan sa diwata ng bundok. Doon ko nakita naman sa kanya katauhan yung hindi ito si Binet. Hiling maedad na siya nung aking makakuha. Pero saglit lang nakita ko siya. Nagising ako mismong nasa harap ko. Mahaba ang buhok niya, maganda, ang tangyod ng ilong, tapos yung bibig niya ang nipis. Yung ang kuwan niya, ang kaanyuan niya dalaga. Para sa isang paranormal expert na gaya ni Jay Mendoza, mas maraming tanong ang nabuo sa kanyang isipan kaysa mga tiyak na kasagutan. Ang unang-unang questions namin is yung way kung paano niya nire-reenact yung ginagawa niya. The gestures, yung way ng pagsasalita niya is really routinary and masasabi mo talaga na kinokontrol. Second point ko is pag mga engkanto na sabihin natin sumasanim, technically hindi sila sumasanim. They don't have that capacity kasi hindi nila kayang gawin yan, unlike mga ghosts. Pag sila na yung gumagalaw sa tao, violente yung mga tao, hindi sila ganun kakalmado. Ipinasuri din namin sa isang psychologist ang kuha namin kay Bennett. Based dun sa aking mga nakita mga sintomas, na nakita ko na ang taong ito ay mayroong dissociative identity disorder or dating tinatawag nating multiple personality disorder. Nang ibig sabihin na ito na ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng magkaibang katauhan. Kasi ang sintomas din ng multiple personality disorder or dissociative identity disorder ay tinatawag nating depression. Nagkaroon siya ng tinatawag nating hallucination. Titinghimik, lilisan si Lola. Iiwan, kaisipang himla sa aking anak. Pahiwatig bawat bilang. Marami ang nagsasabi na mahiwaga ang bundok ng Makiling. Ang mga daan nito patungo sa tuktok ay nababalot ng hiwaga. Marami rin ang nagsasabi na ang mga tao nagpapalipas ng gabi dito ay kadalasang umuuwi ng may kwento ng kababalaghan. Para malaman kung totoo nga itong mga ito, susubukan ng team ng misteryo kasama ang Survivor Philippines Palau Soul Survivor na si Amanda Cooley Van Cool na akyatin ang bundok ng Makiling at magpalipas ng gabi dito.
So ano, Amanda, handa ka na ba? Handa na. Pero alam mo, Ryan, of course, syempre, andun pa rin yung halong kaba. Lalo na yung mga naririnig mong kwento tungkol kay Maria Makiling, yung mga nangyayari sa bundok na to. Nakakatakot ng konti, nakaka-nervyos. Pero syempre, incorporate natin yung pagiging soul survivor. Pakita akong matapang ako. Okay, I can do it. Well, sana magandang maging experience mo dito sa misteryo. Ako din, sana. Sige, akitin na natin to. Nilamon na ng dilim ang liwanag nang simulan naming tahakin ang daan patungo sa bundok ng Makiling. Bale, andito po tayo ngayon sa may Santo Tomas Trail, sa paanan ng Bundok Makiling. Bale, medyo gabi na po kaya naisipan po namin kasama ng mga paranormal experts tsaka yung mga mountaineers na dito na kami mag-set ng camp kasi delikado kung didiretso pa kami. Tsaka ngayon, tulad mga aso, kung ano-ano mga naririnig namin, mas safe kung dito na kami. Sa isang liblib na lugar na ito, magpapaumaga ang grupo namin. Isa lamang ang Santo Tomas Trail sa mga jump-off site paakyat ng Mount Makiling. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla na lang nagising ang lahat. Dahil daw ito sa mga bisitang nagparamdam sa mga paranormal expert at mountaineers. Ginigising kita, ma'am eh. Oo. Kasi may naglalaro nga dito eh. Ano naglalaro? Saan ka na ba? Sa atin. Umiikot sa kampo. Talaga? Oo. Siguro nakatulog na ako. Hindi ko talaga. Dito. Mga 3 o'clock, may parang bata siya naglalaro dito hanggang dun po sa tent namin. Paikot-ikot lang. Yun yung mga naramdaman naming kagabi. Yung mga gumagawa ng ingay, nakikita natin sila sa bata, pero these were elementals. We call them duwende sa common term natin, sa layman's term natin. So, playful lang sila, hindi naman sila harmful. Now, yung second instance, nakakita sila ng shadow na figure, I am thinking na isa siyang shapeshifter kasi hindi ko siya naramdaman at hindi rin siya naramdaman ni Carlo kasi yung frequency ng energy nila is pareho sa level ng frequency ng energy ng mga tao, ng mga hayop, kaya nagagaya nila. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga pagbisitang ito? Isa kaya itong babala na wag na naming ituloy ang pag-akyat sa Bundok Makiling? Kinaumagahan, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aming grupo. Agad naming inakyat ang bundok ng Makiling. Patungo kami sa isang viewpoint ng Makiling kung saan matatanaw raw ang kagandahan ng bundok at mga nasa paligid nito. Grabe, ang tarik. Nakakahingal. Yung iba na una na, yung iba nasa likod ko pa. Tsaka ang daming armoseko. Ay. Yung totoo. So, dalawa yung daan ngayon. Pero ito talaga yung tamang daan na kailangan nating tahakin. Kasi mas maggubat yun eh, mas masukal. Dito yung, mostly yung mga magkakahoy, dito sila dumadaan. Kuya Bong, ba't nakatigil tayo ngayon? Anong nangyari? Parang... Ano? Kasi kung ano, diba sabi ko dito ngayon madalas may naliligaw. Yung una nilikuan natin, halos magkaparas ng isa dyan. Meron tayong nadaan isa dyan bumaba. Hindi nila nakita yung daan dyan, doon tayo bumaba. So parang laging trial and error itong dito kami lagi nagkakamali. trail na to. Balik ako dito nagkakamali. Naligaw tayo, kuya. Medyo ano lang, na wrong way talaga, naligaw ng konti. Pero ay, dyan lang, sa bukana lang yun. Patunay na kaya ito ng pagkamisteryoso ng bundok? So importante talaga may GPS ka dito o kaya may kasama kang lokal na talagang tigilan yung bundok.
third try. So this is actually our third try na mahanap yung tamang daan. Pagkatapos ng makailang ulit na pagkaligaw, nahanap din namin ang tamang daan. Yung dalawang magkapatong na bato na to means continue. Pagkatapos ng mahigit 2 oras sa paglalakbay, Sa wakas, narating din natin ang view deck na tinatawag nila. mula dito, matatanaw ang kabuoang ganda ng Mount Makiling at ang mga nasasakupan nito. Hindi mahirap isipin kung bakit marami ang nahalinang umakyat dito. Pero sa likod ng kagandahang taglay nito, ay may mga panganib na nakabanta sa mga taong hindi nag-iingat. Sobrang tarik, tapos pag tingnan nyo, kaya sobrang careful ako eh. Dito, sobrang bangin talaga siya. So kung gugulong ka man, parang walang sasalo sa yung mga puno eh. Tinanong namin si Jay, ang kasama naming paranormal expert, kung may nararamdaman siyang elemento sa paligid ng bundok. Now, we cannot see anything here. Kasi yung vegetation dito hindi ganun ka-rich kasi na-explore to ng tao. Though, may mga nag-i-exist pa rin dito pero hindi na natin kayang maabot kasi masyado na siyang malayo sa trek na dinadaanan natin. Yung presence ni Maria Makiling, hindi siya nararamdaman dito. Sa kaniyang mga deboto, higit pa sa isang alamat ang diwatang si Maria Makiling. Isa raw siyang makapangyarihang espiritu na nagpaparamdam at nagpapakita sa mga ordinaryong nilalang. Pero kahit hindi man daw natin makita ang misteryosong diwata, di raw dapat ipagsawalang bahala ang kanyang mensahe, ang pangangalaga sa ating inang kalikasan. Yung si Maria Makiling bilang isang tao, isang nag-exist na tao, medyo duda ko dyan. Pero kung titignan mo si Maria Makiling bilang isang ecosystem, isang buhay na environment, dyan naniniwala ako. So para siyang isang entity na nakikipag-interact sa tao, na apektuhan kanya. Pag may ginawa kang mali, pwede kanyang parusahan. Pag may ginawa kang maganda, may papalit din naman siya sa'yo. Si Maria nga kaya ang dahilan ng pagkaligaw o pagka-aksidente ng ilan sa bundok? Mahirap itong patunayan. Ang pwede nating matiyak, mas makaiiwas sa mga sakuna kung tayo may sapat na paghahanda at pag-iingat habang nasa bundok.